Halos 4 na taon na ring pinaghahanap ang mga nawawalang sabungero. At karamihan sa mga pamilya nila, alam nyo, halos sumuko na dahil dun sa kalbaryo na dala ng paghahanap sa kanila. Hindi siya biro eh. As much as ganun mo kamahal yung pamilya mo, ang daming balakid, ika nga. Merong isang hindi inaasahan ang biglang mangyayari. Lalabas ang isang whistleblower na tinatawag na magpapakilala bilang si alias Totoy. Lalabas siya sa isang interview kung saan isisiwalat niya ang mga katotohanan daw kung ano nga ba ang totoong nangyari sa mga sabungerong nawawala. Mahahanap na nga kaya sila kung ano daw yung mga ginawa sa kanila, kung nasan na ba daw sila ngayon. Pero bago natin ikwento ang lahat ng ito, sino ba muna itong si alias Totoy? Mapapagkatiwalaan kaya yung mga sinasabi niya? At ano ba yung relevance niya sa kwento at alam niya ang lahat ng ito? Si alias Totoy. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si alias Totoy ay isa sa mga akusadong may kinalaman doon sa pagkawala ng sabungero. Suspect siya. At nakausap niya raw ito bago pa man din daw mag-eleksyon around May. Isa pala ito sa 6 na security guards doon sa Manila Arena. Nakita na natin yung video na yan sa previous upload natin. So bakit importante itong mga testimonya na ibubunyag niya kung sakali man na totoo ang mga ito? Unang-una po sa lahat, kumbaga parang magiging insider siya. Bilang isang akusado rin, alam niya yung mga kalakaran doon sa loob ng grupo. Ibig sabihin, makukwento niya ng detalyado yung modus, kung ano man yung modus, or yung pamamaraan nila, yung mga biktima, masasabi niya rin, or yung mga specific na lokasyon kung saan ginawa yung ganitong mga klase ng bagay. Na mamaya, ibibigay natin dun sa mga expose niya. Disclaimer lamang po no, na ang lahat ng mga ito ay alleged pa sa ngayon dahil hindi pa napapatunayan po ito mga sinasabi ni alias Totoy. Pero doon iikot ang kwento. Ngayon, mapapagkatiwalaan ba siya? The magic word is credibility. Anyway, itong si alias Totoy nagpa-interview. Sabi niya, ready siyang isiwalat ang lahat sa korte. Sobrang dramatic po nitong interview niya sa GMA Integrated News. At makikita dito na alos anino lang siya, silhouette lang siya, distorted ang boses niya para hindi malaman yung kanyang pagkakakilanlan. Tandaan po natin no, na kung sino man itong mastermind ng buong krimen na ito, nagpapapatay po sila ng tao, nagpapadukot po sila ng tao at ang dami po talaga ng mga involved dito. Kaya importante itong privacy ni alias Totoy. Hindi po yun yung totoo niyang pangalan ha. Actually, siya na rin mismo yung humiling na wag muna siyang ipakilala doon sa kanyang interview. Pero, bakit kaya bigla na lang siyang nag-come forward out of nowhere? 4 years, diba? Ayon sa kanya, na gusto niya raw ituwid yung pagkakamali niya pero may mas malalim pa talaga na dahilan. Kaliwat kanan na daw kasi yung banta doon sa buhay niya maging yung pamilya niya. Pag pamilya mo na yung kasali, ay wala na, diba? May threats na rin daw yung buhay. So the way I see it, parang wala na rin siyang ibang choice kundi maging witness, hopefully, at maproteksyonan. Kasalukuyan nga siyang nagre-request ng seguridad sa gobyerno and claims, ako ang susi sa lahat. Kasi pag nawala daw siya, tanggal lahat daw ng problema nung kung sino man yung gumagawa ng lahat ng to. Sabi niya, sa tingin niya raw, kahit bayaran pa daw siya ng pera, kung sino man itong mga taong to, ang magiging ending ay ipapapatay din daw siya. Kasi ang dami niyang alam eh, diba? Useless din daw. Kaya sinasabi niya na lahat ng alam niyang katotohanan. Eto ngayon, yung mga revelasyon na sinabi niya na pag-uusapan at talagang makikita mo yung pain ng mga kapwa natin Pilipino dun sa mga comment sections dahil dito sa mga sinasabi niya. The revelations. Number 1, sinasabi niya na kilala niya yung ilan sa mga kumakalat na mga cellphone footage. Marami po siyang sinasabi nito mga nakaraang araw. Pero doon sa interview, sabi niya na personal niya raw kakilala doon sa specific footage
ni Michael Bautista na isa sa mga nawawalang sabungero. He even shared na may tattoo daw itong isang lalaki. Hindi pa po napapatunayan na yung tattoo na yan as of the filming of this video. So kung totoo man po ito, bullseye po talaga. At walang takas ang mga nasa likod ng krimen. At mapapatunayan na tama nga yung sinasabi niya. Nabanggit niya rin yung salitang tsupe. Nabanggit na po natin yan sa previous episode natin. Kung gusto niyo pong panoorin, lalagay ko yung link sa ilalim. At mukhang mangilan-ngilan nga sa mga nawawalang sabungero, yun po talaga yung motive kung bakit sila pinapadukot or arguably pinapatay. Number 2 na revelasyon niya, kwento niya kung nasaan na at paano pinatay ang mga nawawalang sabungero. Nakausap niya yung mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. Napakinggan ko po ito, nasa Grab ako. Nanginginig ako. Grabe! Narinig ko yung iyak ni Lola na pag-uusapan natin. Anyway, sa puntong ito, masasagot na yung matagal ng katanungan o hinihintay na lang ng mga biktima. Na kung sabihin na patay na, please sabihin na lang na patay na sila. Sabi ng isang lola, ang itatanong ko lang sana, sir, yung kung buhay pa ba sila o patay na? Kung saan sumagot itong si alias Totoy. Wala po akong masagot. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hustisya ng inyong pamilya. Pero kung ako ang tatanungin sa ngayon, mukhang malabo po na buhay na sila. Hindi rin siya sure kasi take note po natin, napakarami nitong mga to. Dinagdag na rin ng lola, pero alam niyo po ba kung nasaan sila? Saan dinala? Ganyan. Kahit buto man lang po makuha yung anak ko. Sabi ko nga sa inyo gusto na lang din nilang sabihin sa kanila na patay na yung mga kamag-anak nila. Kung saan papasok tayo dito ngayon sa isa sa mga pinakamalaking revelasyon ni alias Totoy. Sabi niya, number 3, sa ngayon, hindi na natin makikita yung mga buto-buto. Pero alam niya raw kung sino yung nasa likod nito. Wala nang magawa yung lola kung hindi umiyak. Maririnig niyo po na punong-puno ng galit yung kanyang pag-iyak. Nakakalungkot po talaga itong parting ito. Remember po, na itong galit ng lola, naipon na po yan ng 4 na taon. Hindi na nila alam kung ano yung mararamdaman nila. At mukhang unti-unti na rin naging realidad sa kanya nung kinausap niya si alias Totoy na patay na talaga yung anak niya. Kaya bumuhos na. So sa isang hiwalay na interview, tinanong ulit siya ng GMA. Number 4, sabi ni alias Totoy, paanong mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa Taal Lake. Lahat yan hindi na makikilala kasi buto-buto na lang. At ito na yung isa sa mga pinaka-crucial na impormasyong ibibigay niya na makakapagpatunay kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Ayon sa kanya, ang katawan ng mga nawawalang sabungero, kabilang ang iba pang mga drug lord, ibinaon sa Taal Lake. Ang key place po natin ay Taal Lake. Sa lugar na ito ay maaaring masiwalat ang mga katotohanan. Sino kaya yung gumawa nito? Sabi niya pa, yung paraan daw killing me softly. Kung saan pinipihit daw ng tie wire sa leeg. Parang dahan-dahan. Kakatakot. Number 5 na revelasyon niya. Ganito raw kinukuha ang mga sabungero. Sabi niya na yung mga nahuhuli daw nilang nandadaya sa sabungan, iipunin niya muna tapos sa kanya kakausapin isa-isa. Tapos ipapasa niya raw sa ibang grupo ng mga tao na sa ngayon, hindi niya pa pinapakilala or pinapangalanan. So basically, tinatali sila, saka nilalagay daw doon sa van. Meron pa siyang isang huling revelasyon na maaaring magpatunay na ang mga nawawalang sabungero ay kumbaga tip of the iceberg pa lang at hindi lang 34 or 30 plus itong mga nawawala. Number 6, sabi niya na higit 100 ang lahat ng trinabaho. Nabanggit pa niya pero blinip po sa GMA interview niya. Sabi niya, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo kay Boss Blip. Nako, kung sino man yan, malalaman natin sa mga susunod na araw. At alam niya daw lahat ng to kasi sinisendan daw siya ng video at nakikita niya kung paano patayin ang lahat ng mga tao. Pero soon enough,
no? Isasubmit niya raw lahat ng mga ito sa isang affidavit sa otoridad at ibubunyag niya daw kung sino yung mga nag-utos sa kanya. Sana masabi lahat bago pa man din, wag naman po sana may mangyari sa kanya. State witness. Ngayon po, ang tanging mabibigay ko lang sa inyo na update dito ay sinabi po ng Department of Justice na posible nilang gawing state witness si alias Totoy. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kino-consider nila to. And at the time, pinoproseso nila lahat ng impormasyon, lahat ng mga dokumento. Of course kasi, no, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi ko nina na kailangan muna ma-confirm kung totoo itong mga sinasabi ni alias Totoy. Hindi naman pwedeng pakinggan nila ng pakinggan. Baka mamaya, nililihis lang din sila ni alias Totoy, di ba? At ang primary po na gustong malaman nating lahat, sana pag-upload namin ito, alam na rin po, no, ano ba yung katotohanan doon sa Taal Lake. Sa ngayon po, ang mabibigay ko lang na balita sa inyo ay nakikipagtulungan sila sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa isang diving team na magdi-discover kung meron ba talagang mga bangkay doon o mga buto-buto. Hindi raw ito ordinaryong mission at kailangan ng technical divers para ma-retrieve yung mga bangkay doon. Grabe, di ba? Apart from all the anger, syempre bilang Pilipino, bukod sa gusto nating maparusahan yung mga gumawa nito, more than that, ang gusto ko po makaalis na doon sa limbo itong mga pamilya. Nasundan ko po kasi yung kwento nila at nakita ko talaga na parang, alam mo yung patay na sila sa loob dahil walang nangyayari doon sa mga pinaglalaban nila. And finally, sana may mangyari na. Meron po ako ngayong isang katanungan sa inyo. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe at notification bell po kayo. May isang winner po tayo every month na ilalagay namin sa dulo ng video ng first upload natin of the month. Okay, sa tingin nyo ba, totoo itong mga sinasabi ni alias Totoy? Mapapagkatiwalaan kaya natin siya? Makakahanap kaya sila, dagdag ko lang din po, ng mga bangkay o buto-buto doon sa ilalim ng Taal Lake? Sana naman. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.